5%. Yun na. Kaya lang ang target natin dapat, ito is sa huling bahagi ng 2025 eh, dapat 5.5 hanggang 6.5 eh. Eh, ang laki ng ibinaba, naging 4.4 na lang. Oh, na, no? Oo. Hindi natin na-hit yung ano. Hindi tayo nakahit. So, Ito po ang ikatlong sunod na taon na nabigo po ang Pilipinas na maabot ang economic growth target. oo. Ha? 3 years na sunod-sunod. So kung ngayon na yung 2025 target ito, nagsimula tayo 2023, 2024. Ha? Ganun ba? Eh, hindi nga po maganda kung ganito. Sadsad na sadsad doon, no? So, Pababa eh. Oo, pababa na pababa. Oh. Hindi talaga maganda. Ang nangyayari, oh, ha? ito po, yung figures po ito, mukhang ito'y, hindi po ito panira, Kasi baka sabihin nila, yan bahagi lamang ito ng kampanya laban sa administrasyon. Hindi, tsaka may statement na rin naman dito ang Malacanang. Yun. Na ito ay kanila ng pinag-aaralan at may mga reformang gagawin ngayong 2026 para maumpat yung tuloy-tuloy na pagbaba ng ating ekonomiya. Wake up call yan, Kasi pag hindi niyo po ito nagawa ng aksyon at yung ating mga economic managers, nako, lalo pa nga ang balita ni Nelson sa industriya, sa business, walang pumapasok talagang bago. Kaya nga, mapakahirap na sa panahon ngayon, sa sitwasyon ng bansa, bakit yung pag-away pa tayo sa malalaking bansa na may hawak ng negosyo? Di ba, napakahirap nun? Aminin man natin ang hindi, isa kong katotohanan na ang mga bansa sa mundo naninikluhod, naninikluhod sa China. As in literal. Ito Kasi ngayon lang. ang Amerika nakikipag-away, puro taripa ng taripa kayo, nabalan nila, di ba? Ngayon po, maging ang economic managers ng Amerika, nakikiusap sa China na kung meron mang hindi magandang narinig sa kanilang Pangulo, huwag naman sana maapektuhan ang kanilang ugnayang pangnegosyo. Ngayon lang yan, sa balita natin kanina umaga, ang Prime Minister ng Britanya nasa China. Kita mo na. At pagka bago yan, ang India nakipaglagda ng mga kasunduan sa China para sa pagpapalitan ng produkto. Ayan. Kalakalan, pagbubukas ng kalakan nila dun sa China. India, malalaking bansa po yan. Ayan. Bago tayo ng programa, Nelson, isang kababayan natin na balik-balik sa China. May negosyo. May negosyo doon. Siguro walang isang buwan na hindi siya pumupunta as in once a week. Nasa China, nagtitingin ng mga bagong technology, etc. Mga manenegosyo niya. At ang kasama niya doon, nakakasabay niya, iba't ibang nasyonal sa buong mundo. Na, kasi wala naman talagang source Walang ibang Doon source. talaga sa kanila. China lang talaga. Ano sabi niya? Anong observation? Sabi niya, nagtataka nga ako para mga sirang ulo mo sa ganun pang para yun mga, sino may nang maglakas loob na makipag-away sa China? Tayo pa ba ang Pilipinas? Sabi niya, Tama, sabi ko, inisip ko, mukhang may punto naman siya. Mga bansang mayayaman niya, nakikiusap, lahat ng bago nandoon. Tapos tayo, aawayin natin. Teka lang, may bago ba ngayon sa China? At saka, yung